Belle's POV. Pagdating namin sa opisina, gusto ko na agad mag-resign. Hindi ko alam anong kamalasan ang bumalot sa katawan ko ngayong araw, pero isang malaking pagkakamali ang sumabay kay Damian papunta rito. Kahit anong pilit kong lumayo, talagang ginawa niyang mukhang sweet at normal ang relasyon namin, kahit di naman talaga. Pagpasok pa lang namin sa lobby ng kumpanya, nakangisi siyang umakbay sa akin, dahilan para mapatingin lahat ng empleyado sa paligid. Good morning, Sir Damian. Good morning, Ma'am Belle. Bati ng ilang staff habang di may tatangging nagbubulungan sila. Narinig ko na kaagad ang iba't ibang teorya nila. Grabe, ang sweet talaga nila. Hindi ko akalain clingy pala si Sir Damian. Bagay na bagay sila. Sana all may ganitong boss. Halos mapangiwi ako sa mga naririnig ko. Ang di nila alam, isang malaking palabas lamang lahat ng to. Pilit kong tinanggal ang braso niya sa balikat ko. Damian, ano ba? Ang aga-aga nakakairita ka eh. Pabulong kong sigaw. Lumingon siya sa akin at gumiti na parang inosente. Bakit? May problema ba asawa ko? Asawa mo mukha mo, sagot ko. Pero mas lalo lang niyang hinigpitan ang hawak niya sa akin. Napatingin ako sa paligid. Lalong uminit ang ulo ko na makita kong halos lahat ng empleyado titig na titig sa amin. Bitawan mo ko, Damian. Mariin kong sabi habang pilit pa rin siyang inaalis. Kapag gumiti ka muna, sagot niya, mas sinigpitan pang lalo ang yakap. Damian, anong tingin mo sa akin, teddy bear? Wala, cute ka lang kasi. Ang aga-aga pa pero ang init na ng ulo mo. Kung di ko lang kailangan ng trabaho, sinapak ko na siya. Nakakagigil. Nang makalapit kami sa elevator, mas lalong dumami ang nakatingin. Tingnan mo, gusto ko naman ng mga tao rito oh. Tinignan niya ang mga empleyado na abala sa pagmamasid sa amin. Oo nga, Sir Damian, bagay na bagay po kayo ni Ma'am Belle. May nangaspang sumingid. Napangisi si Damian. Salamat, buti pa kayo may mata. Pinandilatan ko siya. Gago ka, Damian. Biglang nagbukas sa elevator at mabilis akong pumasok para makatakas sa kanya. Akala ko ligtas na ako pero syempre walang pagkakataon na hahayaan ako ni Damian para maging masikip ang loob ng elevator na makawala. Sumunod siya sa loob at bago pa sumara ang pinto. Nagmadali rin ang ilang empleyadong sumakay. Nagkatinginan kami ni Damian. Sa dami ng tao halos magkadikit na ang mga katawan namin. Napalunok ako. Nakatingin siya sa akin. Parang tinutukso na naman ako gamit ang ngiting yon na alam ko pag-aari lang na isang demonyo kagaya niya. Ano, Belle? Ang tahimik mong bigla ah, bulong niya. Napatingin ako sa paligid. Nakita kong halos lahat ng tao sa loob ay nakatingin sa amin. Halatang gustong malaman kung anong usapan ang nangyayari. Tumigil ka na, Damian. Bariin kong sabi. Hindi ako sanay na ang tahimik mo. Hindi ba dapat sinisigawan mo na ako ngayon? Mas lalong lumapit ang mukha niya sa akin. Muntik ko na siyang tadyakan. Diyos ko, Damian. Kung gusto mong mabalian ng tadyang, ituloy mo yan. Mariin kong bulong. Hindi mo magagawa yan sa harapan ng mga empleyado. Belle? Belle, mukha tayong happy couple, remember? Napakuyom ako ng kamao. Bakit nga ba kasi napasok ako sa ganitong kontrata? Sa wakas, bumuka sa elevator at agad akong lumabas. Hindi ko na siya pinansin kahit narinig ko, tumawa siya sa likuran ko. Diretso akong pumasok sa opisina ko at mabilis na isinara ang pinto. Napahawak ako sa dibdib ko. Kailangan kong kumalma. Hindi pwedeng umanda ng pagiging pikon ko sa lalaking yon. Pero hindi pa ako tuluyang nakakahinga ng maluwag nang bigla na lamang bumukas ang pinto at syempre, sino pa bang walang galang na basta-basta na lamang pumapasok? Si Damian. Anong ginagawa mo dito? Asik nito. Ang aga-aga, sigaw ka na naman. Aniya, habang umupo sa sofa sa loob ng opisina ko na parang pagmamayari niya ang buong lugar. Hindi kita pinapasok dito, Damian. May gusto lang akong pag-usapan, sagot niya. Hindi man lamang ako tiningnan. Napabuntong hininga ako. Kung tungkol na naman to sa kalokohan mo, Damian, pwede ba? Hindi ako interesado. Gumisi siya saka tumayo. Naglakad papalapit sa mesa ko. Kalokohan? Hindi naman. Gusto lang kitang iyain na kumain ng lunch mamaya. Nanlaki ang mga mata ko. Excuse me? Magla-lunch tayo mamaya. At sino nagsabing papayag ako? Ako. Ano ka, hari?
Boss mo. Hindi kita boss. Asawa mo. Contract lang. Pero mag-asawa pa rin. Halos mapikon na ako ng todo. Ngunit sa halip na matakot, gumiti lang siya. Hinawakan ng baba ko gamit ang dalawang daliri niya. Napakurap ako. Bel, wag ka nang lumaban. You will just lose. Binitawan niya ako at naglakad palabas ng opisina. Bibilisan ko lang meeting ko. Huwag kang kakain mag-isa, okay? Aniya bago tuluyang lumabas. Bel's POV. Hindi ko alam kung paano ko napasok sa sitwasyong to. Dapat nasa harap ako ng laptop ko ngayon, busy sa trabaho at ini-ignore lahat ng kaipalan ni Damian. Pero eto ko, nakaupo sa isang high-end restaurant kasama ng lalaking pinakamalaking abala sa buhay ko. At oo, pinilit niya ako na makipag-lunch sa kanya. Literal na pinilit. Bago pa man ako makapag-desisyon na hindi sumama, in-schedule na ni Damian ang lunch namin sa sekretary niya. At dahil sa galing niya sa pang-iintriga, pinakalat niya sa opisina na magde-date daw kami. Ang resulta, hindi ko na nagawang umatras dahil sa dami na empleyadong nagtatanong kung saan daw kami kakain at kung anong espesyal na okasyon. Wala ako nagawa kung hindi ang sumama sa demonyong to. Nasa isang private dining area kami ng restaurant, isang bahagi na tila ginawa lamang para sa mga big-time na negosyante o celebrities na gusto ng privacy. Damian, let's make this quick. Sabi ko, habang inaayos ang napkin sa kandungan ko. I have a lot of work to do. Nakaslouch siya sa upuan niya, relax na relax habang nakangiti sa akin. Bel, paano mo gagawing mabilis ang lunch? Hindi naman instant noodles yung in-order natin. Pinandilatan ko siya. Bakit nga ba ang lakas niyang mang-asar? Seryoso, wala ka na bang ibang libangan? Like, I don't know, mag-manage ng kumpanya mo? Kinuha niya ang wine glass at uminom bago sumagot. Actually, Belle, my company is doing well. I can afford to take a break. Ikaw lang naman ang stress sa trabaho mo eh. Hindi ako stress. Mariin kong sabi. Really? Yung mga pag-imim mo ngayon, yung pag-igting ng panga mo, at yung paninigas ng katawan mo, mukha kang war freak, Belle. Halos mapabalikwas ako sa inis. Kahit ano na lang sinasabi niya sa akin. Damian, I swear, one more word and I will... Ano? Putol niya. May pang-asar ng ngiti sa labi. Susugurin mo ako? Sasabunutan? Belle, sorry pero hindi ko yata type yung masyadong aggressive na babae. Napatikom ako ng bibig. Ang hirap labanan ng tukso na ihagis sa kanya ang baso ng tubig na nasa harapan ko. Napansin kong dumating ang waiter na lamang order namin kaya pilit kong pinakalma ang sarili ko. Hindi ko na dapat patulan si Damian. Sayang lang ang energy ko. Matanda na siya, baka makarma pa ako. Nang mailapag ang mga pagkain, pauha ko agad ang utensils at nagsimulang kumain. Di na nag-aksaya ng oras sa pagsagot sa mga pambubisit ni Damian. Tahimik akong kumain habang nagpapakabesi sa pagkain ng steak. Belle, slow down. Para kang di pinakain ng isang linggo. Umangat ang tingin ko sa kanya at sinaman siya ng tingin. Hayaan mo kung kumain ng tahimik, Damian. Ang cute mo kapag ganyan ka. Bulong niya na may kasamang tawa. Mumuntong hininga ako ng malalim. Konting pasensya pa, Belle. Huwag kang patatalo. Nagpatuloy ako sa pagkain. Pilit siyang hindi pinapansin. Pero ilang minuto lang lumipas, hindi ko na matiis kasi nakatitig lamang siya sa akin. As in, solid na titig. Damian, ano ba? Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. May dumi ba ako sa mukha? Oo, sagot niya agad. Napakunot ang noo ko. Ano? Umangat ang isang sulok ng labi niya. Halatang natutuwa sa reaksyon ko. Joke lang. Gusto ko lang makita kung paano ka magpapanik. Sinamaan ko siya ng tingin. Ang immature mo, Damian. Diyos ko. Hindi naman. Sagot niya habang kumukuha ng red wine at muling uminom. Siguro, masyado ka lang talagang affected sa akin. Nagpanting ang tenga ko. Affected my ass? Ba't ka sumama sa lunch na to? Napasinghap ako. Damn it! Sa isang iglap, ako na naman ang mukhang talo dito. Alam mo, Damian, kung di lang ako napilitan dahil sa mga empleyado natin, hindi ako pupunta rito. Hindi ako papayag na makasama ka sa isang... Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang biglang may lumapit sa table namin. Yumi-chan, ang babaeng sumira sa relasyon ko noon. Ang babaeng kinasusuklaman ko ng buong puso. Napakurap ako.
Anong ginagawa niya rito? Ngumisi siya sa amin bago tumingin kay Damian. Damian, it's been a while. Aniya, halatang gustong ipakitang malapit sila sa isa't isa. Munti ko nang ihagis ang tinidor ko. Parang may dumaan na spark at inis sa utak ko. Tumingin ako kay Damian, naghihintay ng reaksyon niya. Binalingan niya lamang ng tingin si Yumi bago sumagot ng malamig. Hindi mo ba nakikitang may kasama ako? Boss mo ko, Yumi. Girlfriend ka ng pamangkin ko at asawa kong ex-girlfriend niya. Nagtaas ng kilay si Yumi. Relax, Damian. Wala naman akong ginagawang masama eh. I just wanted to say hi. Gusto ko siyang sigawan pero pinigil ko ang sarili ko. Hindi ako pwedeng bumaba sa level ng babaeng ito. Kaya pinili kong ngumiti ng matamis, isang peke at nakakairitang ngiti. Yumi, malumanay kong sabi. Sa dami ng lugar sa mundo, dito mo pa napili? Coincidence lang, sagot niya na may halong lande. Kumulo ang dugo ko. Wow, ang galing naman ng coincidence mo. Ang weird lang na nasa iisang syudad. Dito ka pa napadpad. At ang mas weird ay kung kailan nandito na kami ni Damian, saka ka naman sumulpot. Sarkastiko kong sabi. Ngumiti lamang siya. Mali ba? Hindi naman, nakakadiri lang. Allergy kasi ako sa mga taong mga agaw. Baka asawa mo naman agad ang sunod mong aagawin. Naninigurado lang ako. Halos matawa ako sa sarili ko nang makita ang bahagyang pagkagulat sa mukha niya. Belle, hindi ka pa ba tapos sa pagkain mo? Putol ko. Oh, wait. Bakit wala ka pang table? Gusto mong sasahig ka kumain? Mas bagay sa'yo. Muntik ko nang hindi mapigilan ang tawa ko na makita ang pamumula ng mukha niya dahil sa inis. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, nagsalita sa Damian. Yumi, umalis ka na. Malamig niyang sabi. Napatigil si Yumi. Ano? You heard me, sagot niya. Hindi man lang tinitingnan si Yumi. Alam mong hindi kita gustong kausap, so leave. Now, nagde-date kami ng asawa ko. Belle's POV. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang pinagmamasdan ang paglayo ni Damian patungo sa restroom. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko matapos niyang itaboy si Yumi. Hindi ko rin maitatanggi na may kaunting satisfaction akong nararamdaman na makita kong napahiya ang babae. Pinakailaman ko ang baso ng tubig sa harapan ko. Pilit itinataboy ang konumang emosyon na unti-unting lumalabas sa sistema ko. Hindi dapat. Hindi ko dapat hinayaan na magkaroon ng puwang si Damian sa puso ko. Contract marriage lamang ito. Walang emosyon. Walang tunay na pagmamahal. Pero bakit may kung anong init sa dibdib ko na kanina nang pinagtatanggol niya ako? Napailing ako. Hindi ko dapat isipin yon. Siguring napagod lamang siya sa pambastos ni Yumi. Yun lang yun, walang iba. Sakto naman, nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip nang biglang may tumabi sa akin. Belle! Halos matapon ng tubig mula sa baso ko nang marinig ko ang pamilyar na boses na yon. Unti-unti akong lumingon at napanunok ako na makita ko siya. Si Adrian Villarreal, ang ex-fiancé ko. Ang lalaking minsang nangako sa akin ng habang buhay at siya ring sumira sa pangakong iyon. Napasinghap ako. What the hell are you doing here? Ngumiti siya, isang tipid at bahagyang nahihiyang ngiti. I saw you from a distance. I had to come and talk to you. Talk? Matalim ang tingin ko sa kanya. Ano pang dapat natin pag-usapan, Adrian? Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Belle, please. I know I messed up. Hindi lang messed up. Putol ko. Napapikit sandali upang pigilan ang nagbabadsang galit. You betrayed me, Adrian. Iniwan mo ko. Pinili mo si Yumi. I'm sorry. Aniya, bakas ang pagsisisi sa boses niya. I was young and stupid. I let my pride and selfish desires take over. Pero Belle, napakayumang kamo ko nang hawakan niya ang kamay ko. I regret everything. Nanlaki ang mga mata ko. Regret? Now? Huli na ang lahat para sa mga pagsisisi niya. Pilit kong inalis ang kamay ko sa hawak niya. Don't do this, Adrian. Don't come back into my life like you did not destroy me. Nakita ko kumistap ang lungkot sa mga mata niya. I was wrong. I was a fool to leave you from Yumi. Belle, kung kaya ko lang ibalik ang nakaraan, hindi ko nahahayaan na mawala ka pa sa akin.
Napapikit ako, mariing kinagat ang labi ko. Diyos ko, anong ginagawa ng lalaking to? Akala ba niya pwede nilang burahin ang lahat ng sakit na dinulot niya sa akin? I am married now, Adrian. Mariin kong sabi. Contract marriage lang yan, di ba? Bulong niya, malapit sa tenga ko. Napasinghap ako. How the hell did he know? Napangisi siya, halatang nabasa ang reaksyon ko. Bel, hindi ako tanga. Alam kong wala kang feelings kay Tito Damian. Alam ko na hanggang papel lamang kasal ninyo. Damn it! Nag-init ang katawan ko sa kaba at sa inis. Tama siya, pero hindi ibig sabihin nun may karapatan pa rin siya sa akin. I am married, madiin kong sagot. And that means you have no right to say these things to me. I still love you, Belle. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabi niya. Napanganga ako, hindi makapaniwala sa narinig ko. He still loves me? Adrian, I'm serious, Belle. Mabilis siyang tumayo, lumapit sa akin at tinawakan ng magkabilang braso ko. I never stop loving you. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, not because I love him, but because I suddenly felt a menacing presence behind me. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita si Damian. Nakatayo sa likod ni Adrian, matalim ang mga mata, nanlilisik ang tingin. Oh shit, alam kong delikado to. Napakuyom ang kabuo ni Damian, kita sa postura niyang matinding galit. Take your hands off my wife. Aniya, mariing-mariin ang boses. Nanigas si Adrian pero hindi niya agad ako binitiwan. Damian, we're just talking. Hindi na siya natapos dahil mabilis siyang hinawakan ni Damian sa kwelyo ng polo at hinila papalayo sa akin. Talking? Damian scoffed. Nilingon ako saglit bago binalik ang tingin kay Adrian. Is that what you call holding another man's wife like she is yours? Hindi nagpatalo si Adrian. I was hers first, Tito. Alam mo na totoo yan. Doon na napuno si Damian. Mabilis niyang sinuntok si Adrian sa mukha. Nagulat ako. Damian. Pero hindi pa rin siya tumigil. Sinundan niya na isa pang suntok si Adrian dahilan para matumba ito sa sahig. Nagkagulo ang mga tao sa restaurant pero hindi ko sila pinansin. Mabilis kong hinawakan ang braso ni Damian. Damian, stop! Huminga siya ng malalim, halatang nagpipigil pa ng mas matinding galit. Tumingala si Adrian mula sa sahig. May dugo na sa gilid ng labi niya. You're acting like a jealous husband, Tito Damian. Adrian chuckled bitterly habang pinupunasan ang dugo niya. Funny, considering you don't even love her. Kitang-kita kung paano lang nanigas ang panga ni Damian. Bago pa siya maling nakasagot, ako na ang nauna. You don't get to say that, Adrian. Matapang kong sabi. Because you never truly loved me. If you did, you wouldn't have left me for someone else. Natahimik siya. Hinawakan ako ni Damian sa bewang at hinila papalapit sa kanya. It doesn't matter what you think, Adrian, Damian said. His voice was calm yet threatening. The fact remains, Belle is my wife. She's mine to protect, mine to take care of, and mine to love, whether you like it or not. Napasinghap ako. Mine to love? Mabilis akong lumingon kay Damian, pero hindi siya tumingin sa akin. Napangiti ako ng bahagya. Hindi ko alam kung magpapanggap lang siya sa harap ni Adrian o may halong katotohanan ng sinabi niya. Pero sa ngayon, mas pinili kong hindi muna to alamin. Tumingin ako kay Adrian. This is the last time we're seeing each other. Madiin kong sabi. Huwag ka nang magpakita sa akin ulit. Kahit talatang ayaw niyang tanggapin ang sinabi ko, tumayo na lang siya bago tumayo. Fine, Anya. But remember this, Belle. If one day you realize that you deserve better than a marriage built on lies, I will be waiting. Wala akong sagot doon. Pinanood ko lamang siyang lumayo hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin ko, tsaka ako huminga ng malalim. Pakiramdam ko'y sobrang bigat ng iniwan niyang hangin sa paligid ko. Naramdaman ko ang bisig ni Damian sa bewang ko. You okay? Tumingala ako sa kanya at bahagyang natigilan nang makitang nakatingin siya sa akin. Hindi nagalit pero puno ng pagsusuri. Huminga ako ng malalim bago tumango. Yeah.
Nakita ko bumaba ang tingin niya sa labi ko at sa isang iglap. Hindi ko na alam anong sumapi sa akin, pero mabilis akong lumapit at tinalikan siya sa pisngi. Nagulat siya. Nagulat din ako. Pero imbes na magsalita siya, napangisi lang siya. Wow, he smirked. Gumagandang progress natin, wifey. Shut up! Kahit tinis ako sa kanya, hindi ko napigilang mapangiti.